Baka hindi tayo na-bless ko. Salamat sa Panginoon na muli nakita-kita po tayo. Taglay ang buhay, kalakasan, at pagpala ng ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Yes. At tayo pinagpala ng Panginoon sa kanyang mga salita at sa mga papurit pagsamba. Nabibless ang Panginoon sa atin as well as tayo rin ay nabibless. Amen po ba? Amen. Yun. Tunay na napakabuti ng ating Diyos sa buhay ng bawat isa. At kung kaya kahit na mainit ang panahon, maraming nahihimatay, maraming na-stroke dahil sa mataas na temperatura. Pero alam natin na hindi dapat natin ipagpalit ang gawain ng Panginoon. Amen po ba? Amen. So dahil ang gawain sa Panginoon ay pinagmumulan ng buhay. Kasi narito yung salita ng Diyos. Amen po ba? Amen. At salamat sa ating Panginoon. At ngayon nga, tayo mag-aaral muli ng salita. Na bagamat ako'y naninibago muli, na dahil matagal-tagal din ako hindi nakatayo dito, at nung ako nalaman ko na ako'y magbabahagi, medyo na-blanco ako dahil wala akong maisip na topic. Kasi parang pumurol, no? Pumurol. Ganyan nata nangyayari talaga pag nagpapabaya ka rin eh. Kasi kapag iniisip mo na mag-aaral ka lang ba ng salita ng Diyos, kasi gagamitin ka. Hindi dapat, kasi kahit hindi napapanahon, dapat tutulan natin ng pansin yung salita ng Diyos eh. So, I must admit na medyo nagkulang ako sa ating Diyos kasi medyo nagpabaya. Kaya, ano bang nais ng Panginoon na ibahagi sa atin? Siyempre, may mga naisip ko, may naisip din ako kahit paano. Kaso yung mga bagay na yun, pang sarili yun. So, kaya pagkatapos ng panalangin, upang humiling sa Panginoon ng karunungan, ano ba ang naisipayan ng Diyos na kinakailangan natin sa panahon ngayon? Yun. Pagkatapos talaga ng prayer, doon talaga lumalabas yung topic na gusto ng Diyos. At nakakagulat, ang pag-aaralan natin ngayon ay isa sa hindi gaanong napapag-aralan yung John 3:16. Yun. At ang title ng ating pag-aaralan, The Four Interesting Things of John 3:16. No? At kagaya kanina, nabanggit niyo yung Pastor Eddie, gatas. Gatas pa rin ba ang pinag-aaralan namin? Kasi siyempre, tagal na natin Christians. But, hindi ito para kumain tayo ng gatas. O minom ng gatas bilang mga bata pa sa pananampalataya. Kasi tayo may nalalaman na, more or less, 1 year, pataas na tayong Christians na nakakilala sa Diyos. But, tatanungin ko po ang lahat, sino po ba dito yung mayaman? Sino po dito mayaman? Wala. Mayaman sa problema. Taas mo kamay. O, di ba? Ito po yun, mga kapatid. Ngayong mayaman tayo sa problema, ang solusyon dyan ay malaman na mahal ka ng Diyos. Amen po ba? Amen. Kasi wala nang iba bang ihilingin o wala nang iba tayong kailangan kundi ang pag-ibig ng Diyos. At tayo bilang mga Kristiyano na dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok, kasi habang nagpapatatag tayo, pero kasi gustong magwasak sa atin. No? Gusto tayong mahinahin, gusto tayong makalimot sa pananampalataya. Kaya dapat tayo paalalahanan. Kagaya ng ano bang verse yun na kahit alam niyo na ito, papaalalahanan ko pa rin kayo. Sino yun? Kaninang book yun? Kay Pedro ba? Kay Peter, no? Tsaka, kagaya ng nasa Revelation, may iglesia doon na pinapaalalahanan sila na sariwain nila, inauna nilang pag-ibig sa Diyos. Kaya, di ba? Kaya tayo mga Christians, kasi habang tumatagal, medyo nag-i-struggle din. Kasi habang nagpapatatag tayo, may kaaway na gustong, mangwasak, magnakaw, mamatay. So, ang nakakalungkot, minsan tayo ay nananakdaw. Pero kaya kinakailangan natin, sa dinami-rami ng pagsubok na naranasan natin, maganda na i-remind din natin ang sarili natin na mahal tayo ng Diyos. Amen po ba? Amen. Kaya pag-aralan muli, sariwain natin muli, no? Pero with the twist naman to, patungkol sa John 3:16. Kaya inaayahan ko po lahat na tumayo. Kailangan mo ba buksan ng Bible? At basahin natin ang nasa John 3:16. Sige, Sister Abigail pa. Ay, basa.
Ayan. Lahat po tayo ay magbuklat ng Bible at sabay-sabay po tayong magbasa sa John chapter 3 verse 16. So, sapagkat gano'n na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Tayo po'y sumandaling manalangin sa ating Diyos. Amang Diyos na dakila sa lahat, Panginoon, isampahan natin tumuli kami at sama-sama po kami mag-aaral at sama-sama po kami, Panginoon, na inaalala, Panginoon, yung dakila mong pag-ibig sa amin. Kaya, Panginoon, nais ko po na ang bawat isa ay panahanan niyo po ng iyong Holy Spirit at pagpalaan niyo po kami ng wisdom, pagpalaan niyo po kami ng further revelations pa, yung mga kapahayagan niyo pa sa bawat isa sa amin. At naniniwala po kami na sa mga matatalakay po namin na ito po yung magsisilbing lakas at inspirasyon namin para magpatuloy sa pananampalataya at pinangahawakan namin. Kaya maraming salamat o Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Makapulog po tayo lahat. At yun, kung yung nakaraan po, pinapagpatuloy yung topic na pain, no? Series. Tayo naman, pinagpapatuloy natin yung yung topic about love. Kasi kung naalala po natin, puro pag-ibig, di ba? Ang ating topic na nakaraan, ibigin ng Diyos, ibigin ng kapwa. So kailangan, para tayo, sariwain natin yung pag-ibig sa atin. Alalahanin natin ang Diyos na nagpasimula ng pag-ibig na ito. Ang pag-ibig na kung saan napakadakilang bagay na malaman natin ang tungkol sa pag-ibig. Kaya, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pupunta tayo sa unang utos. Next slide po. Sa verse na, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish, but have eternal life. Ang unang parte dito is, For God so loved. Number one, what is God's love? So nalaman natin na ang Diyos ay umiibig. Nung tayo mga bata, habang lumalaki, parang hindi pa ata sumasagi sa isip natin na may Diyos. No? Ang alam lang natin, maglaro, mag-aral, at kung tatanungin tayo, anong pangarap natin sa buhay? Pangarap kong maging doktor, maging polis, pangarap kong yumaman, makapagtapos. Pero, nung nakilala natin ang Diyos, parang nag-iba lahat ng perspektibo natin. Mas ninayos natin yung bagay na spiritual, no? Hindi yung material na bagay. At nalaman natin na sa patuloy nating pamumuhay bilang isang Kristiyano, nakikilala natin ang Diyos. At siya ay nagnanais na religare. May ugnay muli ang broken relationship. At ang Diyos, hindi siya walang malay. Siya isang person. Sa katunayan nga, ang Diyos natin ay Trinity, tatlong persona sa isang Diyos. At ngayon, ang Diyos ay umibig. For God so loved. Yan. The first thing that John 3:16 teaches us is God's love for it says, For God so loved. The reason why God so loved is because God Himself is love. Next slide po. God's love is sacrificing love. Ano ba itong pag-ibig ng Diyos? Basahin natin sa Mateo chapter 3, verse 17. Matthew chapter 3, verse 17. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Amen. Pansinin natin, ang Diyos ay umibig. Pero ano pa klaseng pag-ibig ang meron sa Diyos? Sinabi sa John 3:16, binigay niya ang kanyang kaisa isang anak. At sino ba itong anak? Paano ba inilarawan ng anak? Sabi rito, ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. So mga kapatid, kapag kayo umiibig, ano ang kaya ninyong gawin? At ang Diyos, pinalam niya sa atin yun. Ano bang kayang gawin ng Diyos para patunayan yung pag-ibig niya? Yung bagay, o yung kung sino man, o kung ano man, yung minamahal niya, at yung lubos niyang pinalulugdan, kanyang ibinigay para patunayan yung pag-ibig niya. Kasi tayo, kailangan din kasi natin patunayan yung love natin. Tama po ba? Ewan po ba? Kasi hindi uubra yung sasabihin mo lang na
mahal kita ng walang pruweba. So, ang pruweba ng pag-ibig ng Diyos, yung kanyang minamahal na anak, ang lubos niyang pinagludan, binigay niya para sa ating mga kasalanan. So, next slide. God's love is unconditional. 1 John 4:19, makibasa. 1 John chapter 4 verse 19. Tayo'y umibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Amen. Yun. Kasi tayo, bago tayo nakakilala sa Diyos, di ba, makasalanan mo tayo. At wala tayong ginawa para tayo'y mahalin ng Diyos. Bagkus, minahal muna tayo ng Diyos. Amen po ba? Ang Diyos ang umibig sa atin, kaya tayo marunong na rin umibig. Kasi tayo patuloy tayong tinuturuan ng Diyos eh. Patuloy niya tayong pinapaalalahanan through the Holy Spirit. Ano ba yung mga bagay na dapat natin gawin? At yun, nalaman natin yung umibig. Kasi yung nilikha ng Diyos, ang kanyang nilikha, mayroong langit, mayroong lupa, mayroong liwanag, may mga halaman, may puno, may hayop. Pero sa lahat ng nilikha ng Diyos, sino yung may kakayahang umibig? Yung tao na nilikha ang kalarawan niya. At sa lahat ng nilikha ng Diyos, nag-decide ang Diyos na ang tao ang magiging kalarawan niya. At kasi tayo din may kakayahang umibig. So yan mga kapatid, tayo umibig sa Diyos kasi inibig niya muna tayo. Hindi pa pwedeng inibig natin siya bago niya tayo ibigin. Kasi conditional love na yun. Pero ngayon, alam na natin to na ang love ng Diyos ay agape, walang kondisyon. Ibig sabihin, mahal tayo ng Diyos no matter what. Kahit na mahirap tayo, yung itsura natin, hindi gaanong kasing pantay ng mga artista, mahal tayo ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos, hindi sa base sa walang ginagawa natin sa Kanya. Mahal tayo ng Diyos kasi inibig niya tayo. Kasi siya mismo ay pag-ibig. Kaya nga mga kapatid, bilang yung pag-ibig ng Diyos, pinatunayan niya sa pamamagitan ng gawa, dapat tayo, bilang tayo mga Christians na, pinapatunayan din natin yung love natin sa Diyos. Katunayan nga, anong oras tayo dumating kanina? Diba? Tayo ba'y na-late kanina? Amen. Nag-amen. Kasi ano ba ang schedule natin? Tumingin ko, 8:30. So, pwede bang sabihin natin, Lord, mahal po kita, pero malilate naman tayo sa gawain. Parang sumisip lang tayo. Pwede ba natin sabihin, Lord, mahal kita, pero nagtitipid tayo sa offering. Lord, mahal kita, pero hindi natin pinag-ahandaan yung mga gawain. Tayo nagpe-prepare. So, kailangan sariwain natin. Ano yung pag-ibig? Yung Diyos binigay niya yung kaisa-isa niyang anak, lubos niya kanilulugan at pinamahal. Mga kapatid, isipin natin yung bagay na importante sa atin. Something na important or someone na important. Kaya ba natin i-sacrifice yun for God's sake? Para sa Diyos. So dapat kaya natin gawin yun. Kasi Diyos, nauna niyang nagawa yun. So next slide. Pangalawang parte ng John 3:16. For God so loved the world. So, sino ba yung minahal ng Diyos? Nakalagay po dito, for God so loved the world. So sa Tagalog, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. So sino ba yung sangkatauhan? Ako, ikaw, at yung mga nasa labas. Hindi lamang naririto sa iglesia nito. Mahal ng Diyos yan mga nasa labas. Kaya dapat ang pag-ibig natin hindi namimili. Kasi ang Diyos, umibig lahat. Hindi wala ata akong nabanggit na namimili lang ng Diyos. Dito sa verse na to. For God so loved the world except the Israelites. For God so loved the world except na yung mga Americans lang. Or for God so loved the world only the Filipinos. Only the people who are going to church every Sunday. Wala ata akong nakalagay doon. Ang nakalagay lang, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son. So yan. At next slide. Sa madaling salita, mahal ng Diyos ang lahat. Mahal yung isang katauhan kasi bago, yung isang katauhan ay makasalanan. So, God loves His enemies. Basahin natin yung Romans chapter 5 verse 8.
Mga taga-Roma chapter 5 verse 8. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Nabanggit niya kanina, di ba? Romans 5:8. Pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na mamatay si Kristo para sa atin noong tayo makasalanan. So, dakila ang pag-ibig ng Diyos. Kahit na makasalanan tayo, ang kaaway niya, minahal tayo ng Diyos. So, dapat i-remind natin yung mga sarili natin, no? Sino po nagkasala kanina? Sino po nagkasala kanina? Pakitaas po ang kamay. Kahapon. Ang pag-ibig po ba ng Diyos sa inyo ay nawala o hindi? Hindi. Diba? So, ganun po mga kapatid. I-remind natin yung mga sarili natin na ang Diyos, nung tayo makasalanan pa nga, namatay na siya para sa atin. Ganyan pa kaya tayo nakakilala na sa Kanya. Kaya dapat tayo, huwag tayong magpapalin lang sa kaaway. Na kung minsan, baka tayo pag nagkakasala, nanghihina tayo. O kaya pag tayo nagkukulang, nagpe-fail, baka manghina tayo. Mga kapatid, gusto ng kaaway yun na magpadala ka sa mga negatibong pag-iisip. Na kung saan, inaalis sa'yo ng kaaway na mahal ka ng Diyos. Naghihirap ako, Panginoon. Baka di mo na ako mahal. Nagkasala ako, Panginoon. Medyo nakaaway ko yung iba kong mga kailala. Christian pa naman ako. Baka hindi ako nababagay sa pagiging Kristiyano. Baka hindi ako nababagay sa langit. Mga kapatid, kasi nungalingan ng demonyo po yun. Kaya huwag tayo mapapadala sa ganun. Ang grupo na ito na kaya nabibilangan natin ay binubuo ng mga taong makasalanan. Dapat nating isipin na makasalanan ang katabi mo, ang nasa harap mo, ang nasa likuran mo. Kaya mag-expect mo na anytime pwedeng may mabigo sa bawat isa. Kung kaya tayo, pag makakita tayo ng kabiguan sa bawat isa, understand each other. Kasi mismo ang Diyos, alam yung kahinaan natin kasi siya ay naging tao. May verse po nun, mga kapatid. Alam ng Diyos, naunawaan ng Diyos ang kahinaan ng tao kasi mismo siya ay naging tao. So tayo, learn to love our enemies. Learn to love everyone. Mahal ng Diyos ang kanyang mga kaaway. So, dapat tayo mahalin ang ating mga kaaway. Pero tayo, magkakaroon pa ba ng kaaway? Gayong tayo dapat nagpapatawad na nga diba? So, pero, kapag darating sa point na may makakaaway ka or may someone na magkakos ng negative feelings sa inyo, may magkakos ng inis, may magkakos ng galit, ng tampo, etc. Remind agad natin yung sarili natin. I love. God loves me. Kahit na mga kasalanan pa ako. Dapat ako rin yung mga nagkasala sa akin. I must love them. Huwag nating iwawala ang love. At dahil ang love, ang pinakadakila sa lahat. Kagaya ng sinasabi sa 1 Corinthians, di ba? Chapter 12. Maraming kaloob. May mga pinagkaloobang magturo. May mga pinagkaloobang mag-speaking of tongues. Pero mga pinagkalooban na apostol, maging propeta, etc. But 1 Corinthians 13, pinakadakila sa lahat, nakakasamin natin yung kaloob na pag-ibig. Yan, dapat tayo yan. Yan yung pinaka-important. Para tayo, mga kapatid, alam niyo po ba, maraming, ang church na ito, tignan natin, obserbahan natin ang church. May mga kulang ba? May mga dapat bang tugunan? Kapag pinag-aralan natin yung pag-ibig ng Diyos, tayo na mismo mag-uusa para mag-provide sa ating iglesia. Provide sa ating kapwa, mag-sacrifice. Di ba rin nang wala tayo, meron ng iba. Yan, kasama yan sa pagtitiis ng Panginoon. Kasi yung nagmahal ng Diyos, halos wala na sa kanyang lahat. Magkaroon lang ang iba. Diba? Madaling araw pa lang, nagpe-pray na siya, di ba? At kasunod nun, nagmi-ministry na siya. Healing, maraming pumunta sa kanya, nagpapagaling, nagtuturo, halos wala na siyang pahinga, hindi po ba? So, halos wala na lahat sa Panginoon. At hindi pa siya pumunta dito na mayaman. Pumunta dito ang Panginoong Jesus, pinanganak sa sabsaban. No? Mahirap, karpentero ang tatay. At hindi siya nagpunta dito na kumikinang, o lumulutang, lumilipad. May dalang kapangyarihan, nag-aapoy. Hindi. Hindi pa kumbaba ang ating Diyos. Kaya dapat,
tayo rin, mga kapatid, kasi tayo mga Christians. Ang ulo natin si Kristo, tayo ang katawan. So yan. Next slide. Isa pa, pinatunayan ng Diyos na minamahal na ang pag-ibig niya sa pamamagitan ng pagmamahal sa away na mababasa natin sa Lucas 6:27 and 28. Sabi rito, subalit sinasabi ko sa inyong mga nakikinig sa akin, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gawa ng mabuti ang mga napopoot sa inyo. Pagpalain ninyo ang sumusumpa sa inyo at ipanalangin ng mga nangaap sa inyo. Mga kapatid, ang pagiging ganap ng isang Kristiyano, yung pagiging holistic, o yung pagiging banal ng isang Kristiyano, kapag ginagawa natin itong bagay nito, mahirap itong gawin pero kailangan practicein natin sa ating mga sarili. Yung mahalin yung kaaway. Kasi, yun nga, ito yung ito yung magkukas ng kaganapan natin. Kasi madali lang mahalin yung nagkukas ng mabuti sa atin. Diba? Madali lang mahalin yung mga nagbibigay sa atin, yung mga nagpo-provide. Eh, paano yung mga hindi? Diba? May hirap. Pero yun ang ginawa ng Diyos. Inibig niya yung mga taong makasalanan. Yung mga taong kaaway niya. Dapat tayo rin ganun. Kasi hindi to para din sa kanila. Tandaan niyo yung pag-ibig sa away, character building yan, kagaya ng kanina. Character ng isang Christian yan. At sa pamamagitan na nagiging salt and light tayo, nagiging kagulat-gulat tayo sa ibang tao na, wow, minamahal niya yung kaaway niya, hindi niya ginagantihan, hindi niya sinisiraan, hindi niya pinagbabalakan ng masama. Sino ka ba? Hindi, sabi kasi sa Bible, sabi ng Panginoon ko, sinusunod ko lang. Kasi tayo rin naman, minahal ng Panginoon kahit na tayo kaaway. So sa madaling salita, pag nakita ng iba yun sa atin, kakaroon ng baga sa ulo nila. At doon natin sila pwedeng ma-soul win. Yan, mas madali rin kasing hikayat kung magiging epektibo tayo sa ating buhay. And sadly to say, even I nagpe-fail sa bagay na yan. But, kahit tayo nabibigo sa pag-ibig sa kaaway, buhay tayo ngayon ng may pagkakataon. Amen po ba? Amen. Nakikinig pa ba ang bawat isa? Amen. Yan. Tayo magpatuloy sa ating pag-aaral. Next slide. Pangatlo, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Paano umibig ang Diyos? Yun. Ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Sukatan. Nasukat natin yung pag-ibig ng Diyos. Ano ba yung kayang gawin ng Diyos para patunayan yung pag-ibig niya? Yung anak niya, ibinigay niya. Next slide. God shows His love by giving Jesus Christ to the world. Yan. Binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, isang katauhan. Next slide. The love of God is proven by His actions, not only by His words. So, ang pag-ibig, pwede nating i-connect yan sa pananampalataya. Basahin natin sa Santiago 2:14. Santiago chapter 2 verse 14. Mga kapatid, ano ang mapapala ng isang tao kung sabihin man niyang siya'y may pananampalataya, ngunit hindi naman niya ito pinapatunayan sa gawa? Maililigtas ba siya ng ganoong uri ng pananampalataya? Sige. Halimbawa, may isang kapatid na walang maisuot at walang makain. Kung sasabihin ninyo sa kanya, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog, ngunit hindi naman ninyo siya binibigyan ng kanyang kailangan, may mabuti bang maidudulot sa kanya iyon? Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Amen. Yun. Sabi ng Panginoon, very eksakto nun, yung para maibig natin ng Panginoon, kailangan sumunod tayo sa kanyang utos. Wala lang ibang paraan, kasi hindi ba pwede sasabihin natin, aawitin natin ng pagkalakas-lakas, mahal na mahal kita, Panginoon. And then, susuway tayo pagkatapos. Hindi po pwedeng magkasama yung dalawang yun. As well as sa pananampalataya, di ba? Maraming nagkiklaim, I am a Christian. Maraming nagkiklaim na I am saved. I love God and I love my neighbors as I love myself. But the works, actions, words do not back up what they are saying. Sa madaling salita, yung sinasabi natin, hindi natin binabaka pa ng gawa. Ang Diyos, hindi lang basta siya nagsabi, or hindi lang basta nasulat na
sa Bible, for God so loved the world. Meron pa yung kasunod, but He gave His only begotten Son, di ba? Ginakapan niya yung kanyang sinabi sa pamagitan ng kanyang anak. Imagine niyo, meron kang lubos na minamahal, or meron kang bagay na importante sa'yo, pero kailangan mong ibigay yon sa kaaway mo. Di ba? Imagine natin, merong isang convict, no? Isang prisoner, isang preso. Tapos para siya makalaya, pwede mong ipalit ulo yung anak mo sa kanya na mahal mo. Isang anak mo para mapalaya yung taong nakakulong na yun, pwede mong ibigay yung anak mo sa kanya. Sabi ng korte, for hypothetical lang, kunyari may ganun. Ikaw ba papayag? Papayag na ibigay yung anak mo? Diba? Para makalaya yung nasa bilang buhay. Kakatulan na ng kamatayan at meron pang pagkabiga-bigat na kaso. Wala. Imposibleng gawin ng tao yun, ng matinong magulang yun. Isang tao na kriminal. Ibibigay mo yung anak mo, kunyari, baby pa yung anak mo, siya yung mamamatay para makalaya yung kriminal na yun. Walang gagawa yun. Wala. Pero yung Diyos, ginawa niya. Amen po ba? Amen. Alalahanin ninyo mga kapatid. Nung iba pa ako si Jesus Christ, nakatayo siya sa nasa harapan niya yung mga Hudyo. Ano yung sinasabi ng mga Hudyo? Ipako siya sa krus. At merong tao na itinabi kay Jesus Christ. Sino yun? Sige, mamili kayo. Sino yung papalayain? Si Jesus Christ o sino yung tao na yun? Jesus, tama, si Barabas. Barabas. Si Barabas ang kriminal. Pero, ang pinili ng tao na palayain, yun pa. Pero mga kapatid, kung i-ugnay natin ang ating mga sarili, tayo si Judas Barabas. Tayo dapat yung ipapako sa krus. Tayo dapat mapaparusahan. Pero, pumalit sa atin si Jesus Christ. Dakilang Panginoon, napakabuti ng Diyos. Kaya, doon, umikot ba ang puso natin? Sariwain natin, mahal tayo ng Panginoon. Wow, ako pala yun si Judas Barabas. Kung papanawin niyo yung Passion of the Christ, yung itsura ni Judas Barabas, di ba? Nakatakot, mga kriminal talaga. Mga kapatid, ganyan yung itsura natin. Sa mata ng Diyos, totoo lang. Kasi makasalanan tayo, mga kapatid. Giging hipokrita tayo minsan. Kakasala tayo. Cursing, magsalita ng hindi maganda. Christians na tayo, pero ang dahil pa natin mga pagkakasala. Kaya pala naiintindihan ko na rin kung bakit sinasabi ni Jesus Christ nung mga panahon nandun siya sa earth. Ang liit ng inyong pananampalataya. Parang nabibiga si Jesus nun eh. Kasi Diyos na yung kasama nila, pero yung ginagawa nila, parang walang pananampalataya. Tayo rin, di ba? Parang baka masabihan tayo ng, ang tigas ng ulo mo. Pero mga kapatid, bagamat tayo si Judas Barabas, Jesus Christ, willing na sumunod hanggang pagpapako siya sa krus. Nagbuhat, magkabiga-bigat na krus, which is dapat tayo yun. At habang naglalakad, may tumatadyak, may sumusuntok, may dumudura. Tayo dapat yun mga kapatid. At habang pinapako tayo sa krus, habang nakapako si Jesus Christ sa krus, pinapahiya siya nun. Nakasulat sa taas yung pagpapahiya sa kanya. Tayo rin dapat ganun eh. Nakasulat sa karatula sa taas natin yung mga ginawa natin kasalanan. Kung isa-isa yun, malawang hindi magkasya sa kaliliit na anong tawag yun? Plywood. No? Susulat. Eto, nangupi, nagsinungaling, ng loko, ng daya. Kung isa-isa yung mga kasalanan natin, ipapatong sa karatula sa taas, payang-paya tayo. Mga kapatid. Pero lahat ng yun, inabolish ng Panginoon. Siya na sumako. Siya na yung napahiya para sa atin. Yung shame, ang Diyos ang sumako. Kaya, glory to God. Palakpakan natin ang ating nakikang Panginoon. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Kaya mga kapatid, mahal tayo ng Diyos.
buhay niya, binigay niya, importante yung buhay sa atin. Importante rin dapat na bigay din natin yung buhay natin. Totally talaga, seryoso na. May pagkakataon pa naman tayo mga kapatid. Next slide. Yun, loving is sacrificing something important. John 15:13-15 ako na lang magbabasa. Ang pinakadakilang pag-ibig na maaaring taglayin ng sino man para sa kanyang mga kaibigan ay ang iaalay ang kanyang buhay para sa kanila. Kayo yung mga kaibigan ko, si Jesus Christ ang sabi. Tayo mga kaibigan ni Jesus Christ. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, hindi ko na kayo itinuturing ng mga alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, itinuring ko kayo mga kaibigan, sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking mga. Imagine, may kaibigan tayo, kinikwentuhan tayo ng mga lessons na natunan niya sa kanyang tatay. Kinikwentuhan tayo ng Panginoong Yesus, mga kaibigan niya tayo. Pinalam niya sa atin ang lahat ng katotohanan. At bilang ang Diyos na dakila sa lahat, itinuring tayo kaibigan, which is tayo parang basahan, madumi, imperfect. Pero ang Diyos, tinuring tayo kaibigan. Kaya nakaka-amaze lang talaga ang ating Panginoon. Dahil sinabi ni Jesus sa atin yung pinapasabi ng tatay niya. Which is ano yun? The good news, the gospel. At ngayon alam natin yun, tayo yung mga kaibigan ng Panginoon. At inaalay niya ang something important sa kanya, yung buhay niya. So tayo, ito yung inspirasyon natin. Hindi tayo pinapersa ng Diyos, pero tayo alam ko na kapag nare-remind tayo kung gaano tayo kamahal ng Diyos, napupush tayo na mag-sacrifice din para sa Panginoon. Kasi wala nang iba eh. Wala nang ibang way para ma-inspire tayo na gumastos for the church, magbigay ng oras at effort natin for the church, for sa gawain ng Panginoon, para sa mga kapatiran natin, para sa ibang tao, para tayo matutong magpatawad, magsakripisyo. Ang makakapag-push lang talaga sa atin ito yung pag-ibig ng Diyos eh. Kasi sa tao, hindi mo makikita yan. Makakita mo lang sa tao kasi yung kamalihan. Pero ang Diyos natin perfecto. Kaya lagi tayong titingin sa eternal, sa spiritual, sa ating Panginoon Jesus. So next slide. Yan. Panguli, who will receive the gift of God's love? So, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but shall have everlasting life. So, sino ba ang makakatanggap ng pag-ibig ng Diyos? Mga kapatid, hindi dapat tayong malito. Mahal ng Diyos ang lahat. Mahal ng Diyos ang lahat. Pero yung mga tatanggap lang ng regalo ng pag-ibig ng Diyos, which is next slide natin. Ano ba itong gift of love? The gift of God's love is eternal life. Romans 6:23, sapagkat kamatayan, kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang walang bayad, libre, kukunin mo na lang, which is yung kaloob ng Diyos, ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So mga kapatid, tinanggap natin ito. Amen? Amen po ba? Tinanggap natin ang regalo ng pag-ibig ng Diyos, ang buhay na walang hanggan. At dapat natin yung ikip, huwag nating bibitawan. At yun, ang makakatanggap nun is kung sino man sumampalataya. Kung sino man, sino ba? Pwede bang Amerikano? Oo. Pwede bang Pilipino? Pwede bang mahirap? Pwede bang mayaman? Oo. Babae? Oo. Bata? Matanda? Lalaki? Kung sino man ang sumampalataya kay Jesus. At purihin ng Diyos, tayo sumasampalataya sa Panginoon. At sa pamagitan nun, meron tayong buhay na walang hanggan. Which is, ang buhay na walang hanggan, mga kapatid, paalala lang natin sa ating mga sarili. Mahalagang bagay ang buhay na walang hanggan. I-remind natin ang ating mga sarili. Higit pa ito sa pagtupad mo sa inyong mga pangarap. Higit iyon sa pagiging mayaman. Higit iyon sa pagiging sa pagkakaroon mo ng pangtustos mo sa pang-araw-araw. Mga kapatid, huwag tayong makontento na makakaraos na lang ba tayo? Ngayon na lang ba yung buhay natin? Trabaho, makaraos, makabayad ng kuryente, tubig, ng mga pangangailangan, makapag-aral, makapagtapos, magpamilya, bumili ng bahay, lupa, mag-travel, mag-swimming, magpa-bungee.
Mga kapatid, merong buhay na paparating eh. Merong, sa pagbabalik ni Kristo, may inihahanda siyang kwarto. Pinaprepare niya yun bilang ganyan yung tradisyon ng mga Hudyo. Yung lalaki, lalayo muna, aalis. Maghahanda ng tirahan nilang mag-asawa. Pagbalik niya, kukunin niya yung asawa niya. Tayo, pagbabalik ni Jesus Christ, tayo yung bridegroom. Tayo yung asawa ng Panginoon. Hindi yung Diyos na ina. No, kasi Happy Mother's Day nga po pala. Palakpakan natin ang ating mga ina. Kayo ay biyaya ng Panginoong Diyos. Salamat sa buhay ng bawat ina. Pero hindi kasali doon ng Diyos na ina. Kasi wala namang Diyos na ina eh. Sa bayan, we encountered marami mga kabataan. Didebatehin ko ba ito? Isip-isip ko kasi hinahalo ako, hinaharap. Narito po kami para ipakin ang Diyos na ina. Ina. No, tawag mo muna. So yun, magpasin ko na lang kasi biblical naman. Maraming sa huling araw, maraming susulpot ng mga false prophet. Tayo, praise God. Meron tayong knowledge na. Yun yung the best na meron ngayong naitanim sa atin. Katotohanan, kaya hindi tayo basta-basta. Maloloko. So yun. At yun nga, remind ourselves na the gift of God's love is eternal life. At yung eternal life na yung mga kapatid, huwag na huwag natin ipagpapalit sa mga material na bagay, mga kapatid. Huwag na huwag. Di ba yun lang, masabihin tayo ng kapitbahay natin, wala na kayong makain wala na kayong ulam wala na kayong kanin puro mabaon kayo sa utang Pero lahat naman ng ginawa nyo, nag-sacrifice kayo para sa Diyos. Walang silbi yung masasabi ng kapitbahay mo kumpara sa sasabihin ng Diyos sa inyo sa pagdating ng araw. Amen po ba? Yun yung mahalaga. Masabihan ka ng Diyos, well done, my good and faithful servant. Kaya sasabihan ka ng kapwa mo na, ay, si ganito, palasin pa. Ito, hindi ako tinutulungan nito, bis na magtrabaho ko sa araw ng linggo. Mag-church pa to Diba? Lahat ng sacrifices nyo, as Romans 8:18 said, balikan natin yun. Ang napakaganda ng sariwaan. Romans 8:18. Bible 3. Yan. Para sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maiyahambing sa eternal life na yan. Yan yung kalwalatian. Ipahayag sa ating balang araw. Kaya mga kapatid, patuloy lang tayo na magtiis. Tiis lang, mga kapatid. Tiis, endure lang. Magtiis lang tayo mga kapatid kasi temporary lang yan Ano ba naman ng 50 years na to? Magtitiis tayo kung kailan pa tayo kukunin ng Panginoon. Temporary lang yan kumpara sa eternal. Amen? Amen. Kaya mga kapatid, alam ko, yun yung magkukos sa atin para mas mag-sacrifice pa tayo ng lahat ng meron tayo. Even ourselves. Hindi na natin pahalagaan yung emosyon natin, pride natin. Di ba lang tapakan na yung pride ko? Di ba lang parang talo na ako Hindi na ako gaganti kasi Panginoon, babalik na rin naman. Konting pagtitiis na lang. Magastusin na yan. Di ba lang hindi ako yumaman. Basta, masunod ko lang yung Panginoon. Konting tiis na lang kasi darating naman na yung Panginoon Di ba? Magpapatawad na lang ako kasi yun naman talaga ang gusto ng Panginoon kasi babalik na yung Panginoon ko Kaya yun, babalik na ang ating Panginoon. Ibibigay niya na yung eternal life sa kaharian niya. Napakaganda ng kaharian ng langit. Wala kang babayaran tubig kuryente doon, mga kapatid. Walang sakit doon. Walang kagutuman. Walang lungkot. Perfect na buhay na ninanais ng mga nasa mundong to, which is hindi nila matagpuan, hindi nila makita-kita kasi wala naman yun dito. Nandun yun. Sa Jerusalem, bagong Jerusalem, nabababa. Kaya mga kapatid, konting days na lang. Kasi pagdating ng Panginoon, hindi masayang lahat. Kaya, ano ba yung hindi masasayang? Magsayang na tayo ngayon. Di ba? Yung sarili natin. Walain na natin yan. No? Magpatawad na, magbigayan, magmahalan. Gawin natin yan ng buong puso. At habang hinihintay natin yung pagbabalik ng Panginoon, tawag doon eternal perspective. Kanina, nakababanggit din. Perspective natin, hindi tayo nakatingin dito sa naranasan natin. Even yung sakit. May sakit tayo ngayon, mahirap. Mga kapatid, konting tiis lang yan. Kasi pagdating naman doon sa langit, meron tayong katawang panglagi. Wala nang hindi na nabubulong. Diba? So yun ang eternal life mga kapatid. Binibigyan ko lang po ng mas malawak na perspektibo ang eternal life. Kasi parang, yung iba kasi, nung dinarang na sa apoy,
dumating yung mga pagsubok, may mga sumuko eh. Di ba? May mga taong hindi na natin nakakasama. O may nababalitaan tayo dito na nagbabackslide na siya. Hindi niya ba pinalagan yung eternal life? Di ba? Sobrang complete package na ng eternal life. Bakit niya sinayang? Kaya pala, natatalo siya ng mga material na bagay ng pangailangan niya. O natatalo din siya ng material self niya, ng makalamang pagkatao niya. So yun, hindi niya binantayan ata yung sarili niya. Hindi niya binantayan yung faith na meron siya. So kaya mga kapatid, huwag natin sasayangin yung eternal life. Regalo yan ng Diyos. At kapag ang Diyos nagregalo, sobrang sulit doon, sobrang nakaka-amaze. Kaya yun. Next slide. Next slide natin. Yan, application na. Since God loves, Jesus loves, we the followers of Jesus should love. So yun nga, alam na natin ito mga kapatid. At ang pag-ibig natin, patuloy lang natin i-practice, pag-ibayuhin, kahit sa maliliit na bagay, small things na yan. Kapag ginagawa natin yan, lumadagdag yung growth natin. Character building, di ba? Spiritual growth, sinasabi kanina. Isipin mo lang, mahal ako ng Diyos, at malapit na siyang bumalik, yung mga pagtitiis na gagawin ko ngayon, may katapat yan na gantimpala. Na kung saan, yung gantimpala na yun, sobrang lagpas pa sa mga pinaghirapan natin. Amen. So yan, tayo church, ang ulo natin nagmamahal si Jesus Christ. Kaya yung katawan din dapat mapagmahal. So yan. Next slide. Ganun din naman, beware of the devil's lies. Kaya mga kapatid, kapag tayo sinusubok ng mga sitwasyon na dumarating sa ating buhay, gusto kasi ng kaaway na hindi tayo umibig. Gusto naman ng Diyos, umibig tayo. Kaya sa bawat sitwasyon na dumarating sa atin, kapag, for example, merong yung pride natin, matatamakan. Kasi may makakaaway tayo sa someone, sino man. Imbis na, syempre, the fruit of the Holy Spirit is love, peace, joy, self-control. Syempre, yung love din is mapagpatawad, hindi mainggitin, etc. Pag tayo pupunta sa mga ganun sitwasyon, mapupunta sa ganun sitwasyon, meron ding bulong kaaway. So, imbis na pairalin natin yung pag-ibig, yung kabaliktaran yung napapairal, which is yung hatred, yung pag-amuhi. So, dalawang bagay na kabaliktaran, hindi pa pwedeng magsama. So, kaya mga kapatid, we are Christians, yun yung identity natin. Pakatawanan natin, Kristiyano, Panginoong Isus ang aking ulo. Panginoong Isus, Diyos ko lang dapat sundin. At sabi niya sa akin, mahalin ko ang bawat isa. Kasi sabi ni Jesus Christ, Hudyo man o hindi, mahal ng Diyos yan. Unbelievers or not, mahal ng Diyos yan. So, I must love, I must forgive. Hindi na ako dapat gumanti. Mananahimik na lang ako, kontrolin ko yung sarili ko. Isa pa, gastusin. Meron tayong napagkasundo ang ipon. Go! Makipag-participate tayo. Kasi na lang yung kayamanan natin na yan. Kakarapot lang yan. Kumpara sa darating, di ba? Wala yan. Buhay nga ni Jesus Christ eh. Mabibili ba natin yun? Pero libre niya, may pinagkaloob. So, sige, gagastos na ako kasi mahal ako ng Diyos eh. Tsaka babalik naman na siya. Bibigyan niya ako ng gantimpala na kung saan. Ang gantimpala na yun is eternal life. So, yun. Diba? Magpapatawad na lang ako, magbibigay na lang ako. Kasi ganun ang Panginoon. So yan. At mga kapatid, yung bulong ng kaaway. So, pwedeng manggaling yan sa mga unbeliever na kasama natin. Pwedeng manggaling yan sa pinapanood natin. Pwedeng manggaling yan sa napapakinggan natin music. Sa mga bagay na nag-influence sa atin. Pag yan, worldly yan, baka mapasailalim ka sa prinsipe. Ito, which is lang, devil. Kaya, expose lang natin palagi yung sarili natin sa mga bagay na godly, hindi worldly. Basta tayo, mag-pray. Kahit sa bahay natin, huwag tayong tumigil, no? Pag tapos na yung service, kung gusto mo, sa tingin mo, nakatake ka ng kaaway. Makinig ka, buksan mo yung YouTube, search ka, worship song, search ka, preachings, manood ka ng live nila Pastor Ronnie, di ba? Buksan mo yung YouTube mo, type mo si Pastor Ronnie Peran. Sariwain mo yung mga napag-aaralan natin doon, di ba?
yun, pumalag tayo sa gawa ng maaari. Kasi malamang sa mamaya, kung tayo patotoo natin, every Sunday patotoo natin. Mabuti ang Diyos sa akin kasi nagkakasala ako, pero napatawad ako ng Diyos eh. Pero syempre dapat, may kalayaan tayo na sa akin yung cycle na paulit-ulit. No? Paulit-ulit kasi tayo nagagawa. Paulit-ulit naman tayo pinapatawad, pero makakontento lang ba tayo sa gano'n? Which is dapat hindi. Kasi binigyan naman tayo ng kapangyarihan ng Diyos na magtagumpay sa ating sarili, magtagumpay sa mga pagsubok, tukso. Kaya tayo dapat break the cycle, break through. Yan yung tawag din. So ayan, at ang mga sinungaling ng kaaway, nagmumula yan sa mga bagay na worldly. Kaya dapat huwag tayong sumandal, mag-cling sa mga bagay na worldly. Doon tayo sa God. Mga kinakasama niyo palagi mag-ingat. Kasi baka mas ma-influensya kayo ng mga unbelievers, di ba? Baka sa free time, syempre hindi mo iwasan din, makasama mo talaga yung unbelievers. Baka sa pagtitipon ninyo, mahawa ka. So, beware. Maging alerto tayo. Maging alerto tayo pag-use ng devices natin. Baka hindi natin namamalayan na nahuhumaling tayo sa mga chismis sa mga current events na which is wala namang kinalaman to sa pag-grow ng pananampalataya ako. So yun, alerto lang mga kapatid. Kasi alam ko ngayon, nai-remind tayo sa pag-ibig ng Diyos at ninanais natin, Lord, gagawin ko na yung mabuti. Pero may pipigil sa inyo yan mamaya. Which is yourself din. Your material self. Pipigilan kayo as well as yung worldly na nasa paligid natin. So, maging aware lang tayo sa mga bagay na makamundo. So yan, next level. So yan, muli, purihin ang dakilang Diyos sa dakilang pag-ibig niya sa atin. Sariwain natin ang ating mga sarili sa pag-ibig na yun, sa pangako ng pag-ibig na yun, at naniniwala ako tayo, mas mag-iibayo yung pag-ibig natin. Purihin ang ating Diyos, palakpakan natin siya. Ating Diyos, napakabuti. Purihin ang ating Panginoon, ang Diyos na pag-ibig, ang Diyos na naunang umibig sa atin, nag-aalay ng kanyang buhay para sa atin, kahit hindi tayo karapat-dapat. Wala tayong ginawa mabuti, lahat nagkasala, lahat ay nagkulang sa ating Panginoon. But ang ating Diyos ay pag-ibig. Kaya tayo manalangin, among Diyos, maraming salamat sa dakila po ninyong pag-ibig at sa salita po ninyo na patuloy na nagre-remind sa amin kung gaano nyo kami kamahal. At syempre, Panginoon, salamat po, Panginoon, dahil nai-remind nyo kami sa dapat po namin gawin. Kaya, Panginoon, salamat po dahil natutulungan nyo kami na mag-repent at sumunod sa inyong mga salita. Kaya nawa, Panginoon, tulungan nyo po kami hanggang sa matapos ang gawain ito, hanggang sa pag-uwi namin. Lord, yung mga natunan namin, yung mga revelations na sa amin ay huwag mawala at pangawakan namin yun at i-exercise namin, i-practice namin yung mabubuting naiisip na namin yan. Dahil marami ka lang naman. Maraming salamat po. Lahat ng ito'y dalangin namin sa mga ni Kristo Jesus namin, Diyos na magigdas. Amen.